our Pinuno, Mr. June Paulo Nolasco. Good afternoon. Anyway guys, before anything else, guys, palapakan po natin dito sa atin. Kilala niyo ba? Isa sa our training managers po ngayon sa Edward tutulong sa atin para mapalakas pa yung skills natin ngayon. Anyway guys, by the way, before I start, medyo hindi po kasi ako sanay. Okay lang po ba tulungan niyo ako? Nakabahan ako eh. First time po kasi gagawin to. Attention 28. Yes! Anyway, I see some vacant chairs, but I see a lot of people who are standing behind. Nakakahiya po kasi sa kanila kung nakatayo po sila habang nakaupo po yung mga bags ninyo. Pasensya na po, hindi po yayaman yung bag nyo kahit ano mangyari. Sadyang may mga bagay po talaga hindi pwedeng umasenso. Kung pwede lang po, please guys, paupo na lang po dito, lalaki na tayo. Kayong nasa likod po ako, nagkakabiruan kami. Sabi ko, ang dami naman bakante upuan, ang dami naman naka-reserve. Alam nyo guys, yung reservation upuan, pwede naman po yan kung may bayad po yung seat. Do you agree? Yes! Siguro next time, maningin po tayo para po pwede mag-reserve. I'm sure, ayaw nyo naman po noon, di ba? But anyway guys, just to start, teaching you some advices. Hear from me. When I was starting, 10 years ago, when I'm sitting on that chair, attending trainings, I really hate those people who reserve seats. Not now, especially before when I was starting. By the way guys, I started 10 years ago. I was 17 years old back then. I was a student, college student, finishing my degree, trying really hard na matapos yung pag-aaral ko habang ginagawa yung pagnenegosyo. And I really hate those people who reserve seats. Because simply, walang bayad yung upuan eh. It is free. And two reasons kung bakit ayaw ko na may nagre-reserve. Number one, ibig sabihin may late. Tama? Yes. And I used to remember, if there's some concerts, lalo na yung mga mahal, walang nalilate. Samantalang ito libre, may nalilate. Naiinis po, parang naiinis ako sa tao nila, hindi pa niya pinapahalagan yung araw na to, na mayroon isang tao na willing tumulong sa kanya na walang bayad, and then here that person goes, late siya. And the other reason, number two, bakit naiinis po ako? Because may mga tao nakatayo. Guys, meron pa bakante isa dito. Dalawa. May mga tao nakatayo. In respect to those people na nakatayo, sana man lang paupuin. Diba kapag nasa train nga tayo o nasa bus tayo at mayroong matanda o mayroong babae tumating, kahit lalaki ka, nakaupo, kahit pagod na pagod ka, kailangan mong tumayo para paupuin yun. Ito guys, training to. Maraming nakatayo. So what I'm saying to you guys right now, training is very important. Malaking factor yun para magtagumpay. I hope that simple advice, next time, kahit hindi po may speaker, tandaan po natin. Okay lang? Yes! Okay lang po ba yun? Yes! Anyway, tapusin lang natin, may dalawa pa rito. Di lang po talaga ako sanay na may bakante, kasi naalala ko yung mga bagay na kinaiinisan ko. Okay? By the way guys, pwede po bang malaman, sino po dito yung first time po na-attend ng Era of N-Word? Pakitaas ko kamay. Alright. Congratulations guys, marami kayo. Marami kayong first time na nakaka dito. Sa mga second timer, well, congratulations din. Because you have the humility na makinig ulit. At aralin ulit itong negosyo nito, at aralin ulit itong specific topic na to. Sa mga bago naman, let me explain to you what is the Era of N-Word. What is this kind of trainings? Because we all know there are a lot of kinds of trainings in this company. Tama po. May product training po tayo, may business orientation tayo,
Meron tayong entrepreneur distributors orientation. Tama? Meron tayong ganun. So what I'm saying is that there are a lot of trainings in our company designed for specific modules. May fast din tayo. So, bottom line, Era of N-World is about sharing to you the process or the benchmark of how we do it professionally. Network marketing business is like any other business that requires discipline in how to do it in a proper manner. Tama? And there are a lot of definitions of professionalism. Sa labas, alam mo naman yan eh. Tama po? There are a lot of people who call themselves professional network marketers but differ on how they do it professionally. Kaya pa rin yung benchmark eh. Tama po ba? So, I'm not here to talk about outside. I'm here to talk about how we put the benchmark in the industry. How we change the landscape of the industry. Because you know, nagbabago po ang panahon eh. Lumilipas ang panahon, nagbabago rin yan. What MLM right now is not the MLM before. And what the MLM today will later on change pa rin po, babago pa rin yan. Tama po ba? Ako masasabi ko lang, especially those people who are new in this business, maswerte na rin po kayo. Because at an early age, nakita mo kaagad, eto negosyo to, na ganito lang agad siya kaganda. Aliwanag po ba? Nabanggit ko po kanina, I've been in the industry for the past 10 years, 10 and a half years already. So paano medyo malayo na po, malaki na po yung nakita ko. Na pagbabago mula nung nag-start ako hanggang ngayon. I will say guys, sa style o sa disiplina, sa diskarte ginagawa po natin ngayon, mas mataas yung efficiency natin or mas efficient po tayo, mas mataas ngayon yung porsyento ng mga entrepreneurs, mga distributors natin ang tatagumpay kaysa mga unang panahon. Kaya nga po maraming tao nagsasabi, especially those negative ones, are you aware? Di ba maraming nagsasabi? Yes. Ay, network marketing, yung mga nasa taas lang yung mga yumayaman dyan. Yes. Tama? Yes. Ay, naku, networking, yung mga nauna, yun lang kumikita dyan. Tama po ba? Yes. Do you still hear those kind of lines like until now? Yes. Guys, you know what? Hindi nila kasalanan if they are misinformed or they are not well educated about network marketing. But also, they are also sometimes true. Totoo naman po, nasa taas yung po kumikita, yun yung mayaman. Did I hear the cell phone? Guys, can you please give respect to your colleagues? Okay lang? Yes. We are all here to learn, tama po? Yes. Even I am learning to you right now, okay lang? Face your cell phone, like adult ones, like mature people do. When there's training, klase nga, bawal yan eh. Trainings pa. Debbie? Yes. Please turn it off or silent mode it. Guys, yan. Okay. Bibigyan ko kayo ng ng 10 segundo. I-silent mode nyo, patayin nyo muna. Please do not take photos or selfies, especially when the training is on session. Okay lang, nakaka-istorbo po kasi. Again, it's about respect to your colleagues. Okay lang po ba? Yes. Kasi kahit na anong galing natin dito, if you don't have respect to your colleagues, parang sana di ka na lang din nag-negosyo dito, di ba? You agree? Yes. By the way, may dalawa kong bakante rito. Yung mga nagaganda kababayan sa likod, please, upo po kayo rito. Oo. Hindi yaman yung bangko mag-isa. Sayang. Yung dalawang girls, huwag na kayo mahiya. Yan yung naka-black sa kayo naka-blue. Please, anyone. Yan. At tanawin ko kayo, bago ako magtuloy, handa na ba talaga kayo? Yes! Diba? Because I don't want to cut my momentum. Sayang eh. Ha? Sayang po. Sayang, especially those deserving ones. I heard there are people na alas 2 pa lang nandito na. Diba? An hour before the official. Okay? Ready na ba talaga? Yes! Pag may cellphone pa tumunog dyan, bibili ko yan. Pinatulog talaga. Ba't? Bibili ko ba ng mahal yan? Okay. Guys, for the last time, cellphone silent mode. Don't take any pictures. Yes, you can take videos or voice records, but please, huwag na kayo mag-live. Mayroon ng isang live na official. Okay? I want you guys to focus your attention to me right now because it's more important than that video. Kahit na makuha mo yung buong video na yan, if you don't experience it first hand, parang wala ka rin dito. Iwanan po ba yun? Yes! Iwanan po? Yes! Okay. Can I go back to my topic na? Yes! Uulitin ko na naman, syempre. Hirap ko naman. Anyway guys, as you can observe, I'm strict. Outside N-World,
kaibigan mo ko, kahit ano gawin natin, maglaro tayo, uminom tayo, okay lang po yun. Biruin mo ako, okay lang. But when I do business, when I'm in control, when I'm on stage, I'm straight. Because you won't see any successful entrepreneur who does not have that discipline in their business. So, either you want to succeed or you want to just enlighten your skin, it's up to you. Pero ito sabihin ko, kung ikaw yung taong gusto mong pumuti, hindi ito yung tamang orientations ngayon. Mamaya pa po yun, para orientation. Kasi pwede ko sabihin, grabe naman si sir, gusto ko lang naman pumuti. Para napapagalitan pa yata ako. Diba naman, siyempre hindi naman isip para orientation ito, mamaya tuturuan po namin kayo paano mabilis sa pumuti, di ba? Pero ngayon po, I will teach you the culture. Kumbaga, kultura muna bago sistema. So, this orientation for today has two goals. Culture, the system of how we do business in the proper manner. The end world style. Are we clear with that one, guys? Yes. Okay, so going back. We are aware that MLM or network marketing business is here in the Philippines for the past decades. You agree? Yes. Hindi lang ngayon yan. 20 years ago, 30 years ago, there are already network marketing companies in the Philippines na dinala from foreign land, papunta rito. And that's the reason why yung culture nila, yung habits nila, even yung norms, yung kaurugalian nila, na hindi na nasulat sa libro, nadala po nila dito. Kaya pati yung paraan, how they execute, how they practice, how they teach, they develop their people, kumbaga galing yan sa foreign land. Then eventually, along the way, unti-unti nag-blend in sa local market and unti-unti nade-develop, nag-update, nag-upgrade, hanggang sa makasama at makibagay na talaga sa kung anong meron tayo until we had our own style. Tama po? Yes. Sa mga bago, kanina pa nabanggit ko, maswerte ka ngayon dahil naabutan mo yung era ng networking na nandito ka na ngayon. Well, kaya ako nasabi na maswerte ka na rin dahil sigurado ko na i-approach sa iyan sa tamang paraan. Hindi ka inaya, nakakain tayo. Hindi sinabi may birthday party, pumunta ka. Hindi sinabi may concert, attend tayo. Tama? Because, noong time na nagsisimula po ako, yun yung time na nangyayari pa rin yun. Though, patapos na, pero nangyayari pa rin. Sa matter of fact, until now, nangyayari pa rin. The other day, meron akong kaibigan, well, kinaibigan na lang. Pero nakipagkaibigan sa akin, sa network marketing practitioner, who teach me, well, who shared me her secret, paano raw siya nakakapag-direct. Ginagawa niya, pag meron daw lalaki, pumapayag daw siya makipag-date, basta ang kondisyon, alam ng lalaki na pag nag-date sila, ipepresent niya yung negosyo niya. Siyempre naman, yung lalaki, papayag yun. Kasi kahit ano yung present mo, hindi naman makikinig yun eh. Do you agree? So, chance, well, tinanong ko nakaka-direct naman daw, nakapagpa-join. So, ilan nakadate ka? Siguro mga 20 na dates, may mga isa nagjo-join. Gano'n. So, 20 na, ito naman, tinanong ko, okay. Pag naka-20 dates ka na, meaning naka 100 plus, hindi, sorry. Kapag naka 100 dates ka na, meaning mga nakalima na yung pa-join mo, di ba? Ilan doon na mag-active? Wala mo rin. Tama? I cannot blame the person. Simply because there was a point in time that network marketer, practitioner, naging newbie, naging novice, naging bago. And based on that timeline na nang bago pa lang siya, yung nagturo sa kanya ng tama at mali, yun ang dapat sisihin. Hindi siya. Kasi sa bago, kung ano ituro mo dyan, kung ano yung makita niyan, yun ang iisipin niyang tama o yun ang iisipin niya mali. Hindi naman niya alam kung mali o tama yun dahil ikaw nga tinuturuan ng pangalan siya. Kung baga magmamarunong pa ba siya, kakapasok niya nga lang. You agree? Yes. I mean, we are fully aware kahit na ikaw, doktor ka, pag pumasok ka dito, hindi mo na pwedeng sabihin magaling ng doktor kaya magaling ka magnegosyo. Aware naman po tayo doon. Hindi mo na kailangan pang idigdig sa kanya na, abogado ka, hindi ka magaling, makinig ka sa akin. Alam po nila yun. You agree? Yes. So, bottom line, yung bago, kung ano turo mo dyan, most likely yun ang mangyayari sa kanya. Well, let's trace it down. Today is 2017, di ba? Tagal na po yan. When I joined the network marketing industry, it was January 2, 2007. But when I saw
Networking industry, personally on hand, I was 16. That was May of 2006. So, kumbaga, nakita ko po yung time na, alam niyo, pakiramdam na i-invite ka, kunyari, kakain kayo. Or, diba gano'n? Kain tayo. Diba? Okay, may birthday. Nag-i-evolve yan eh. Dumating yung time, nakabutan niyo ba yung time na bago ka imbitahin, tatanungin ka muna, open-minded ka ba? Tapos hindi na kain. Kape tayo. Tama? Diba? So, naging dumating time, naging biruan na lang. Open-minded ka ba? Kape tayo. Naging punchline tuloy na katatawanan. Yung ganong klase na invitation. Tama? Tumutulog na naman ang cellphone. Guys, pwede bang lumabas yung mas muna. Masira mood ko kapag tumunog ulit yan. Again, for the last time, respect. Not to me, your colleagues. Okay? Pwede na mong tuloy? Yes. Okay. Mahirap guys, maniwala kayo sa akin. Lalo ko may tumutulog na ganyan. I'm trying to teach people papaano nila gawin. Sa dami nyo ngayon, I'm pretty sure time will come, there are people coming from this batch that will become the top performers of our company. Yes! That's not a point. That's a fact. That's a fact. Time will come, people from this batch will make it, will be top performers of this company. That's a fact. But if you will continue disturbing us right now, mabibitin ako sa pagturo sa kanila. You get my point? Yes. Darating yung time, yayaman kayo. Ayokong mapigilan yun, ayokong madali yun dahil sa makatabi ko na naggugulo. Ganun po importante sa akin to. Because when I started, I was 17, I had nothing to brag. I am a student. I don't have a degree yet. Wala akong trabaho pa. Wala akong matagumpay na negosyo pa. In fact, this is my first real venture in making money. This is the first legit, kumbaga talaga official network marketing. Wala akong pwedeng ipagmalaki o alas or asset rather than the ability to learn. If there's one thing who gave me a head start, personally, sa sarili ko, ability to learn. Siguro dahil bata po ako, siguro dahil estudyante pa ako noong time na yun, so yung humility and the ability to learn, lahat na tinuturo sa akin, meron po ako, natutunan ko. And doon ko na-realize, yun din yung naging parang pitfall ng mga kasabay ko sa upuan. Kung bakit hindi sila, alam niya na, katulad namin ngayon. They rejected the learnings. They think that it is just an ordinary training, same. Na pakinggan mo na lang yung record mamaya. It's not the same. It's the experience, guys. You know, it's the experience. When I had nothing, nung wala pa akong pinapakitang cheque, wala akong pinapakitang kotse, wala akong pinapakitang result, I only have one ace on my sleeves. That's learning. And from that learning, I developed that discipline. And from that discipline, I developed my actions of grinding. Basing on that discipline. How to properly invite, how to properly close a deal, how to properly present myself, present the business, how to properly organize my team. Nagsimula lahat yan saan? Learning. Right now, there are practitioners among you who witness what I've witnessed. Do you agree? I'm sure hindi naman lahat dito first time mag-network eh. Tama po ba? Pwede mo pakitaas yung ama yung nag-network na before Edward, who has other companies before. Pakitaas mo naman. Oh, kita nyo na? More than half of you. Tama? Now, if your prospects will ask, oh, pare, ba't nandyan ka ngayon? Ba't nandyan ka na? Tama po? Ako simple lang sagot ko. Career move. Again, that marketing is like any other career or any other business. You need to have a career move for you to have that career break. If you know that you've been doing a lot of things, paulit-ulit, tapos wala pa rin nangyayari. Minsan, it's not about you, it's about the company na kung saan ka nanggaling eh. Minsan lang naman. Diba? Especially, kung doon sa pinagalingan mo, wala rin.
wala rin. Wala rin yung tagumpay na talagang inaasahan mo na kasing level na meron dito. So, yes, you've made it. Kaya lang, maraming paraan po how they made it. Diba? So, before anything else, the first part of this training or this orientation is, I would like you guys to break the old habits, especially the bad ones. I'm not saying that those are wrong, but I'm saying those are effective, especially nung time nila. Kaya lang, times are changing. Tama? Darating yung time, talagang obsolete na because there are a lot of strategies right now na obsolete na before. Do you agree with me? Yes. Itutuloy ko po ulit, ibabalik ko, hindi ako matapos-tapos. There was a point in time that when you invite, ang turo mismo is you kidnap those persons, those people. Sabihin mo sa kanila, birthday party, kakain tayo, may pupuntahan tayo, hanggang dumating yung dalawang magical na salita. Yung training na basta, grabe. Sino sa inyo nagamitan ng salita ng basta, grabe? Bakit naaso naman? Ayusin may point. Pare, grabe. May nakita ko pagkakakitaan ang ganda. Sumama ka sa akin. Basta. Maganda to. Ano ba yan? Basta. Grabe to. Saan nga yan? Basta. Sumama ka na lang. Grabe. Familiar? Yes. True trust, kasama yan. But kung trust lang din ang pag-uusapan, I think there are more better words. There are more words or suited than basta grabe. Tama po ba? Okay. Hanggang dumating tayo, nag-innovate, medyo naging social. Alam nyo na, nauso yung mga coffee shop sa atin. Yun na nga. Pare, mobile-minded ka ba? Kape tayo. Diba? Noong una, effective yun. Uy, kape. Diba? Lalo na, alam mo naman yung Pilipino kapag libre. Uy, kape. Diba? So, pupunta yan. Kaya eventually, dumating din yung time na parang naging corny or jologs na yung kape. Kasi teka lang, kala ko mayaman ka, ba't kape lang nilibre mo sa akin? Ba't hindi pare, buffet tayo? Do you agree? Yeah. Kasi mayaman ka, I mean, may negosyo ko nakita, pagkakitaan, ang ganda. Ano ba yan? Basta. Saan ba yan? Grabe to. Open-minded ka ba? Tara, buffet tayo. Ba't walang ganon? Kasi mayaman ka eh, tama po? So nangyari ngayon, parang just to get the person's attention para maihaya mo siya, nadala mo ngayon siya doon. So, I mean, hindi mali yan. Kaya lang, nagbabago ang panahon. Kung ngayon mo gagamitin yan, may makukuha ka pa rin. Kaya lang, kesa daanin natin sa quantity, gawin natin quantity and quality as well. Kung pwede naman diretso eh. Tama po? Then eventually, punta ng office. Ito matindi. Pagdating sa office, bago makaupo yan, mga 20 minutes mo nang iikot yan. Kung alam mo ba, ayan, grabe yan. Dati, lavandera yan, ngayon, washing machine yan. Diba? O, ayan. Diba? I mean, guys, ulitin ko po, hindi mali yun. In fact, that's very effective. Sa panahon lang natin ngayon, teka lang, kung ngayon mo gagawin yan, parang di na bagay. Especially, network marketing is about pushing or selling products in a unique and well-compensated way. Tama? Yes. Network marketing is a distribution platform eh. This company is about selling products because you really sell. Tama? Yes. If you tell me that network marketing is not about selling, hindi network marketing yan. It's like something else. Baka nga yung bintang ng kapitbahay mo na negative, baka nga totoo. If that does not involve selling. Do you agree? Yes. So, syempre nga naman, you offered people products, you offered people solution to their problems, pumuti, gumanda, puminis, tama? Pumayat. Di ba? Then, pagdating dito, anong kinalaman ng dati na bandera may washing machine na? Sige nga. For me, that's just additional extra juice para ganahan siya magbenta, ganahan siya magnegosyo. It should be additional, motivation. Kaya lang, remember, customer mo pa lang siya eh. Hindi mo pa siya distributor o hindi mo pa siya talaga, hindi mo pa nakikita yung capacity niya, gusto mo na agad i-push ng extra. I mean, okay naman yun. Kaya lang for me, may tamang facing eh.
Siguro bago lahat yun, maganda, pakita mo muna yung ganda ng kumpanya, pakita mo maganda ng produkto. Because, yun naman ang harap ng customer. Tama po ba? I used to remember one time, meron akong nakasabay, nagpe-present siya. Bago siya present, kwento niya muna yung tanong buhay niya. Alam mo ba, nung bata ako, ganito, ganyan. Kumbaga, I admire the person's perseverance. Okay naman yun. Kaya lang, teka lang. Hindi mo pinapresent yung company. Hindi pa nga alam nung customer mo kung ano yung products, nagdrama ka na. Diba? Dati po akong ganito, ganyan po. Ganito. I mean, not to humiliate them. Kaya lang, guys, customers, the world does not care about your deepest why. Ginagawa ko po ito para sa pamilya ko, para sa kapatid ko na makapag-aral siya, para sa bunso namin kapatid na may sakit, para pagkamot ko siya. That's good. I admire you guys. Kaya lang, yung customer mo, teka lang, customer mo yan eh. What's in it for him? Kung ako yung customer mo, what's in it for me? Bakit ako makikinig sa'yo? Bakit ako bibili? O bakit ako sasali? Teka, bakit natin pinag-uusapan yung problema mo? Problema mo yun eh. So bakit lang may load, problema din ako. Nag-gets nyo yung point? Yes. So, parang, ulitin ko na naman, hindi yun mali. Kaya kung ngayon mo gagawin yan, there's something wrong. Do you agree? Okay. Then, represent siya. Okay naman po. Tukanta ng story short. A lot of times, yung customer nakikisama sa networker, sa network marketing practitioner, di ba? Ang tanong lang, bakit hindi tayo makisama sa kanila kaya sila makisama sa atin? I still remember the times na ako may prospect after magtuturo. Pagpasok ngayon ng orientation room, pasok siya ganyan. Masasyak siya. Diba? Tapos, ang gagawin, upuha muna. Diba? Pag upo ngayon, may tatayo sa harapan, babati ng diba? Di ko pa sinasabi, alam nyo na agad ha? Ano babatiin? Good morning. Tingnan sa oras mo. Teka, alas 4 na, good morning pa rin. Good morning. Kahit ayaw mong sumagot, wala kang choice. Pag sumagot ka na good afternoon, good morning, good afternoon, good morning! Para, bakit po good morning? Kasi morning is a sign of a new hope. It's just do a better beginning today than yesterday. Saan pa? So, point well taken. Tama nga naman. Morning is a sign of a new hope. A chance to do a better beginning today than yesterday. Kaya lang, ibig sabihin kapag isang tao nagkaroon ng point of reflection or realization ng alas 4 ng hapon, hindi siya pwedeng magbago. Hindi siya pwedeng gumawa ng bagong decision sa buhay niya na I want to become successful. Hapon eh. Ibig sabihin walang opportunity kapag hapon. Paano yung mga call center agents sa gabi sila nagtatrabaho? So walang opportunity doon. Diba? I mean, of course, those people na nagkasabi ito, huwag mo literalin. Teka, ba't di ko literalin? Literal mo pinapaliwanag eh. Diba? What I'm saying, kahit bumati ka ng good afternoon, may bagong pag-asa sa afternoon. Dahil sa evening, may bagong pag-asa rin eh. Diba? Hindi naman to game ng umaga na natalo, kaya pagdating ng gabi, replay, asahan mo manalo eh. Diba? Talo ng umaga, talo ng buong araw. Talo ka ng umaga, simula ko ulit ng tanghali. Talo ka ulit, simula ko ulit ng gabi. Because every minute, every second is a blessing. Hindi mo na pwede sabihin na pagkakataon mo ng magbago eh. Every second is a blessing. Do you agree? Yes. So, pagbati ngayon ng good morning, ito matindi dyan. Bago tayo magsimula, tuturuan kayo paano pumalakpak ng baliw. Teka lang, customer mo pa lang yan, binabalik mo lang agad. Do you agree? Tapos, bigla ka nyo tatawag. Bago ko tawagin ng tao na to, kailangan pumalakpak kayo ng matindi. Dahil hindi ito papasok pag hindi kayo pumalakpak ng matindi. Teka lang, laki ng ulo ng speaker na yun ha. Narinig ko yung personally sa customer, client, hindi sa akin ha. Guys, by the way, lahat na kinamit ko sa inyo, it's not just me, lahat ko narinig ko sa customer. Because ako, ugali ko, pag meron akong prospect, tinatabihan ko. Buong presentation yon, lalo na pag-direct. Buong presentation yon, tinatabihan ko hanggang sa matapos. So lahat ngayon ng comments niya, no nasa harap ko, no nasa likod ko, naririnig ko, I attended more trainings, more orientations than anyone from my batch nung nag-start po ako. Wala kayo sa akin. Lahat ng trainings, marami ako nun. Super dami ko pong attendance sa trainings. Attendance sheet ko, ganyan kakapalo. Kakatapon ko nung nakaraan.
Sobrang dami, kasi ibang company rin. So, ayun. Anyway, sabi nung sa customer, sabi sa client, grabe, laki naman ang ulo ng speaker na yun. Kung di ako papalakot ng malakas, hindi papasok. Dapat ba ako pumunta rito? Kumbaga, alam po natin kung ano ibig sabihin nun. But there are those people na hindi naman, alam mo na, yung straightforward, yung hindi willing makipaglaro, hindi willing na, sabi mo ng KJ, but again, customer pa rin siya. Tama? Tapos kailangan pa, hindi ka lang papalakpak. Pag pumalakpak ka, papadya ka pa, tapos sisigaw ka pa. Ba't alam mo? Galing ka doon, ano? Kapag gano'n na, galing nila ka doon. Career move. Okay, career move. Career move. Naghahanap ko ng career growth eh. So, career move. Okay. Wala akong masama doon. Isang palakpak, isang padya, isang iyaw, lalo na kung sa iyong building. Wala masama doon, di ba? Outsource nga eh. Kaya lang again, customer pa siya eh. Hindi pa siya distributor. I mean, kami magkakaibigan, kapag kami nagkakamayan, iba yung paraan namin paano kami kumamayan, may kasamang yakap yun. Agree? Yes. And iba rin yung kamayan ng ibang team. Para sa basketball yan eh, di ba? Iba-iba yung shake hands nila. So, barkada kami, pag kumamay kami ganyan, may kasama kami ganun. Tama? Kung customer mo ba, aasama ba siya na pag kumamay siya, may ganun na rin kagad? Una, hindi niya alam yun. Pangalawa, parang, awkward, teka na, may nakita na kailangan, ba't may kasamang yakap? Do you agree? Yes. Kasi sabi ko lang, kung yun talaga yung gusto niyo sa kultura ng grupo mo, why not? Customer, guys. Simula pa lang awkward na. Lalo na kung hindi mo grupo yun. I mean, alam niyo naman, ang orientation, open for all yan. So, just chance are, iba't ibang teams yan. So, alam nga naman kung sa grupo mo, in-implement mo yan, tapos open for all, customer ng ibang grupo yan, tapos papapalakpakin mo pa dyan sa kasino. Parang simula pa lang, mo-off na agad yung tao. Naiintindihan yung ibig sabihin doon? Na-off na agad. Tapos, mapapansin pa lagi dyan, normally, pinagalingan natin, i-spend muna yung unang 10 minuto niyan, pambasa ngayon ng katauhan ng kung sino man nakikinig. I mean, in a negative manner, kasi pwede naman affirmative eh. What I'm saying is that, I used to hear people saying, sa employment, mahirap sa employment, nakakapagod, 15-13 sweldo, 10-25 pa lang, ubus na. Tama po? I mean, that's the reality. And we know it's the reality. But you don't need to slap it in front of their face. Pwede naman sa affirmative way. Alam po natin maganda employment, may salary pa tayo 15-30, pero mas maganda po kung may sobra pa. Tama? Yes. Yung tipong 25 na, yung sweldo mo ng turn na 15, hindi pa ubos. Yes. Kasi meron kang extra, may sideline ka. You agree? Yes. Lahat ng mga points before, points pa rin naman ngayon yun eh. Agree naman tayo na hindi yung mayaman sa employment, wala yung mayaman dyan. Ba't hindi mo naman kailangan isang pasak nila, no? Ayaw ba yumaman? Ayaw ba yumaman? Ilang taong ka na dyan, nakapag-ipon. Binibiro ko lang po sa inyo to, alam po natin na sa atin, hindi natin ganun gustong ipa-intindi sa kanila. Yes. Kaya lang, i-digest pa ba nila na matindi? Para magkaintindihan kayo. Remember, customer pa nga sila. And this is how they think, not how we think. Diba? Kailangan lagay mo yung sarili mo sa kanila kung paano nila tinatanggap o kung paano mo binabanat. So, ang sa akin lang, lahat ng points, pwede mo namang i-rephrase na mas positive pa eh. Do you agree? Yes. Parang dati, effective naman to. So, ilang taon na po kayo nag-work? 30 years. Kasi hindi dami niya na pong ipon yan. Wala nga eh. Yun na nga eh. So, dapat kailangan mo talaga mag-negosyo kasi tagal mo nagtatrabaho, wala ka pa rin ipon. Point well taken. Especially kung magkaibigan kayo, magkakilala kayo, or one-on-one, kaya mo i-maneuver yun. But in a large crowd, hindi mo lahat ma-maneuver yung mga yan. Bottom line, bakit mo kailangan turupensa? Kung pwede naman puro offense lang na positive manner. Sila taon po nag-work, 30 years. Uy, maganda po yun. Pero kay stable job. Ito po mas maganda. Stable job plus stable business, mas maganda kinabukasan. Yes. Bakit mo kailangan durugin pababa, tapos papalitan mo ng bago? Di pagsamahin mo. Do not forget, kailangan natin empleyado. I mean, ang mundo kailangan ng workers, di pwedeng lahat negosyante. Kung anong problema natin ngayon, na lahat na gumagraduate, nag-aaral ng trabaho, wala nagbibigay ng negosyo, kaya wala makakuha ng trabaho.
Agree? Kaya hindi makuha lahat ng trabaho kasi wala nagdi-negosyo, di ba? Lahat nagkaroon ng trabaho lahat. Ubalik rin natin, lahat ng mga graduate nagtatay ng negosyo, saan ka kuha ng trabaho? Sino accountant mo? Sino manager mo? Sige nga. Hindi na po pwedeng ganun. Kailangan po balanse. So what I'm saying, hindi mo naman kailangan sirain o pabagsakin kung ano meron siya na pinaghirapan niya ng matagal bago mo sabihin na mas maganda yung sa'yo. Pwede naman sabay eh. Pwede naman kung pareho. Do you agree? Yes. Then okay na, presentation na. Now, titignan mo lang maigi. After presentation, pinaliwanag mo na lahat. Guys, question. After presenting, normally po sa dati sa mga may career na before, normally after mo present, anong sagot sa iyo palagi ng prospect after nyo mag-present bago tayo maghiwalay? Pare-pareho ba kayo ng prospect? Hindi sarap pa nakausap nyo? Of course na. Alam natin yun. Normally ang sagot, pag-iisipan. Alam mo kung bakit pag-iisipan ang sagot? Ano ba ang tanong mo? Kailan ka sasali? Nakalimutan mo, what is networking all about? Network marketing is about selling products. Tama? In a unique distribution manner. Yes, importante magpalaki ng network. Kaya lang, paano may co-connect from you to your prospect, to another prospect, yung connection ng network. Kung mula sa iyo, papunta sa direct na prospect mo, hindi mo pa nako-connect. Kung baga, hindi mo pa siya napapa-oo eh. Inaasahan mo na agad na siya, kukuha na agad ng iba. Anong kadalasan sagot pag pinilit mo? Sige, try ko muna yung products. Agree? Yes. Sige, try ko muna yung products. Gamitin ko muna pag effective sa akong sali. Yes. Tama? Yun eh kung naintindihan niya ng tama. Kung naintindihan niya ng mali yan, ito sabihin niya, okay talaga dyan. Sige, saka na ako sali pag pinakuha na akong dalawa. Nangyayari hindi? Pa nangyayari? Ano yung sabihin mo? Dadaanin mo ngayon sa galing. Ma'am, pag ikaw hindi ka pumasok at kumuha ka muna ng dalawa bago ka pumasok, yung kukunin mong dalawa, hindi rin papasok yan. Kukuha rin muna ng dalawa yan bago pumasok yan. Ang mangyayari sa inyo, ma'am, puro kayo, fans club. Kasi dami lahat, walang pumapasok. In the first place, hindi sila makakuha ng dalawa. They are not properly trained. They haven't used the products. Tama? Okay, ito pa yung pangalawa. Pag uwi niyan, bago umuwi ng bahayan, ma'am, total, hindi ka pa papasok o papasok ka pa lang, join ka pa lang. Bago kayo makag-join, ito suggestion ko, wag mo muna ikukwento sa ibang tao. Familiar? Yes. Gusto nyo kayo na magtuloy? Alam natin yan, di ba? Lalo na yung mga matagal na. Alam natin yan, tama po? Yes. Wag mo muna ikukwento sa ibang tao. Kasi pag kinento mo sa ibang tao, ano gagawin? I-negative ka lang yan. Sabihin, hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Scam yan. Biro mo, na-predict mo na kagad sasabihin ng ibang tao, ano? Di ba? Uutangan ka lang yan. Well, ang tao doon, binabakura mo. Again, dumedepensa ka na naman. Nakalimutan mo na naman yung tunay na essence ng network marketing. Is that, it's a word of mouth advertisement. Mas maraming taong makaalam, mas maraming chance ang bumili. Yes. So, ang problema is not about learning the business doon sa tao na yun. Ang problema, kung tama ba yung mensahe na may papadala niya. And since umatake ka kagad sa selling point na kailangan niya sumali para mapagpasali siya, ay kwento niya agad sa ibang tao, kailangan mo sumali pa para mapagpasali ka, para makapagpasali ka ng iba. Pasa-pasa ngayon. So syempre nga naman, yung taong makakarinig nun na hindi buo yung istorya, teka lang. Pag sumali ka, papasalihin mo ko para makasali siya. Yung binayad niya, papupunta sa akin, yung binayad ko, papupunta sa'yo. Anong tawag doon? Kung ano man ang tawag doon, may kanya-kanya silang version. Kasi nga, hindi nila naintindihan ang buo. Nakakalimutan mo yung pinaka-essence ng pagnenegosyo that you need to push the products. Okay, balik ka rin natin ngayon. Gawin natin tama. Ayusin natin. The moment na pumasok sa office, you establish the credibility and the stability of the company. Kasi ituro mo yung tao na yan, yung tao na yan, yung tao na yan. Paano kayo tinuro mo yung tao na yan, yan yung tao nasa kabila? Last month. Diba yung taong lipat na lipat? O kung ano man. O kaya yung tao na yun, may nangyari sa kanya. Nag-break sila ng boyfriend niya o ng girlfriend niya, nag-run sa Facebook. Ayoko na mo po.
Kung ano man yan, o di negative ka na. Kasi tao-based eh. Yung tao na yun, hindi naman yung negosyo mo, hindi naman yun yung kumpanya mo. Binibenta mo yung tao na yan. Yung dating labandera, may washing machine na, nasira yung washing machine, din nakabili. Bigla bandera ulit. Diba? Ituro mo wag yung tao. I-bridge mo muna yung company. Kasi doon siya magne-negosyo sa company. Remember, you are not getting employees. Hindi siya magtatrabaho doon sa tao tinuro mo. Ibenta mo sa kanya kung saan siya magtatrabaho, kung saan siya magne-negosyo. Kumpanya. Pasok niya ngayon, establish mo kagad ganda ng company. You know what? Itong kumpanya na to, itong office na to, this is just one out of the many branches of this company in the span of less than 2 years' time. Isa pa lang to, so marami mong magiging opisina. Talaga? Oo. At bawat opisina na yan, it's company owned, produced by the company. Kumbaga, powered by the company to, hindi ito yung kumukuha ng mga pera ng ibang tao, just to put up branches, hindi ito mga prangkisa. Company owned to, so loaded yung company natin. In fact, company natin started at 100 million pesos paid of capitalization. At ngayon, eto na yung capitalization yan. So, would you trust a company who started na wala pang benta, pero kinapital ka agad sa 100 million? The answer would be, yes. Go forward ka na ngayon. Alam mo ba, yung products na yan, hindi yan consignment lang. That products are owned by the company itself and formulated by the owners of the company itself. Build up po ngayon. Ito yung mga produkto namin, 12 yan. Yung anan dyan from Korea. Alam naman natin, kapag sinabing from Korea yung cosmetics, diba? O, ma'am, Korea products. O, cosmetics from Korea, cosmetics from Indonesia. Korea. Korea, or cosmetics from Korea, or cosmetics from US. Korea pa rin. Ma'am, alam na natin, kapag Korean made, ganda talaga yan. Ito namang ani, ma'am. These are manufactured in the Philippines, pairing raw materials galing sa mga bansa. Tapos na talaga pinaka-okay yung mga raw materials. Tapos tayo naman nag-formulate. So that we can also help our fellow Filipinos dito sa bansa natin. Yes. So maintindihan niya ngayon, ang galing, balanse. Tama, speed up mo ngayon. Ito ngayon yung management. Ito ngayon yung vision ng company. Ang vision ng company, maging malaki talaga sa buong mundo. Maswerte ka ngayon, ganitong oras pa lang, ganitong pagkakataon pa lang, 2017, nakita mo na kagad. Kasi nakakilala ka na ng isang global giant in the making. It's a big claim. Tama? It's a big claim. Kaya lang, you already backed it up by facts bago ka nag-claim. Sinabi mo na kagad na nung panahon na wala pang benta, eto kagad ang kapital. Nung mga panahon na nagsisimula pa lang, eto kagad ang branches. At nung mga panahon na bago pa lang, eto kagad yung products. So may kita niya ngayon, para sa sarili niya, ang tanong kasi dyan, i-consider ba niya magsimula dito o hindi? Diba? Magsisimula na siya i-consider na, okay itong kumpanya to, I can live with this. Sa kanya papasok ko dito, okay ako dito, I can represent this one. Kasi, ang ayaw ng customer mo, na kapag dumating yung time na maghaharap siya sa ibang tao to offer the business and offer the products, ay mapahiya siya. Kumbaga, hindi siya maglalabas ng pera para mapahiya siya. You agree? Yes. So, after mo establish ganyan, kung kayo ngayon, papaliwanag mo. Okay, company profile, products, compensation plan, and everything. Kung gusto mong tuturo ng ibang tao, okay yan. Pero sa dulo mo na muna ituro. Kasi, kailangan ng cause and effect eh. Wala pa yung cause, wala pa yung paliwanag kung saan magagaling benta, saan magagaling yung kita, may effect ka na agad na may yumaman ka agad. So, paliwanag mo muna yung cause. Okay? Then, afterwards, kumbaga, do not lose on your foundation. Yung huling tanong palagi dyan, ma'am, kamusta? Nagustuhan niyo po ba yung kumpanya? Nagustuhan niyo ba yung produkto? In fact, ma'am, ano yung product na pinakagusto mo? After po nun, ma'am, kumbaga, bibigyan mo siya na review. For example, pinakagusto yung product, O2 bubble. Emphasize mo ngayon, tama ka ma'am. Hindi yung, kung yun yung personal mong gusto, ipaliwanag mo. Pero wag mo naman papalit-palit na kausap mo ngayon, O2 ma'am, yan din ang favorite ko eh. Kinabukasin, prospect ka ba? Body cream, ma'am, yan din ang favorite ko eh. Of course, kumbaga, be transparent lang. O2 bubble, ma'am, yan yung favorite ng mga customers ko, or meron akong customer na yan yung pinakagusto more than the body cream. Yung body cream kasi personally, yun naman ang pinapaborito ko. Share ka ng personal experience mo. Tapos paliwanag mo kung bakit at tama yung decision niya. Kumbaga, i-affirm mo. Tama? Because afterwards, you will be asking, ma'am, anong mga products po yung bibili nyo ngayon? So that you can try it at home para makapag-isip-isip po kayo habang nag-iisip kayo mag-join, magamit yung products. Teka lang, products lang ba? O package na bibili mo, ma'am? Package mo na kaya? Mamay, package mo na. In fact, pwede ka kumuha ng 1, 2, 3, 7, 5. Yung member mo, yung customer, teka lang. Ba't nabili pa na agad? Isa pa nga lang pinag-iisipan ko eh. Okay, good ma'am. Isa muna kunin mo ngayon. I mean, go for the sale.
Kumbaga, have the guts to ask for the sale. Kasi kahit na anong ganda na ikwento mo, if you don't ask for the sale, wala, sayang lang din. Nag-present ka na eh, ask for the sale. Diba? Normally dyan, well, hindi ko po alam kung na-experience siya, but have you experienced demo ngayon yung simula mo? Ano yung pinaka-unang product na ginagamit yung pandemo? Kung simula? O2. Okay, gagamitan mo ng O2 bago niya. Siyempre, gagalingan mo eh. Bago mo lagyan ng O2, lilinisin mo muna yung kamay mo, di ba? Tama? Gagalingan mo ngayon yan, pipicture mo muna siya. Pagka-picture, saka mo lilinisin yung kamay mo kasi marami yung phone. Agree? Yes. Okay. Gamitan mo ngayon ng O2. Ano yung next mo ngayon? Facial. Okay, panata mo ng facial ngayon yan. Tapos, eye gel. Tapos, cloud cream. Pinakahuli? Tapos pag gano'n mo, oh ma'am, ano din yung pinaka-nagustuhan mo? Actually, pinaka-nagustuhan ko dyan yung O2 sa eye gel. Okay. Ma'am, anong products ang bibili mo? Sabon. Nangyari hindi? Yes. Dine mo hindi? Hindi. Hindi, di ba? Anyway, kapag nangyari yan, maging handa ka na. It's better than no sale at all. Yes. You agree? It's better than no sale at all. So, kung bumili siya ng sabon, kahit hindi mo na i-demo, guys, there is something na hindi mo na-realize na tagumpay ka. You have established the brand na maganda sa kanya. You have successfully established the brand sa kanya, sa prospect mo. Na kahit na pinaamoy mo, yung masasarap na pagkain, binili mo na yung budget meal. Kahit hindi niya natikman kasi alam niya na okay yun, kahit na hindi niya nasubukan. It is a mere, for me, it is a mere, kumbaga humble way of saying, or polite way of saying na, teka lang, wala akong budget ngayon, yung pera ko hindi nakalaan para dyan, pero naniniwala ko maganda yung produkto, and because of that, na-try ko. So nagtagumpay ka ngayon na establish yung brand. Okay. So after ngayon yan, pwede mo ngayon sa tanongin, okay po, ma'am, kung bibili mo yung sabon, in 3 to 7 days, may makikita ka ng pagbabago dyan. I am not guaranteeing you na maputi ka na agad, but I'm saying that you can feel the effect after using it. Ito lang, pagagamit mo nga mamaya niya, marami mo agad the effect na ramdam muna, hindi mo nakita. Bakit ramdam? Siyempre po, inabot po kayo ng 30 years para umitim. Tapos gusto niyo po, 30 seconds. Okay. Kung close kayo, pwede mong sabihin yan. Ha? Guys, kung kaibigan mo yan, pwede naman yun. Pero kung customer na hindi first time nyo magkakilala, please don't. Kahit nakakatawa o nakakatawa, wag. Okay? Wag. Siyempre po, bawat isa sa atin may different skin types. Merong skin type na adaptive, yung talagang madali makisama sa bagong produkto. Meron naman na tawag dito yung medyo pumapalag pa, ma'am. Minsan niya may konting ano pa yan eh. Makakaramdam ka ng update. Tama? Makakaramdam ka ng kate sa paggamit mo dahil hindi ka sanay. So, suggestion ko sa inyo, ma'am, gamitin mo muna ng dahan-dahan. Alam mo naman yung balat mo kung hindi maarte yan or maarte yan, di ba? Kasi may kutis na pagmayaman, may kutis na pag sobrang yaman eh. So, affirmative eh. Diba? Affirmative, di ba? Alam ka sabihin, may kutis sa pagmayaman, may kutis sa pagmahirap. Pag ginawa mo yun, boom, tapos ka agad yun. Sinayang mo yung buong oras mo ng pagpapaliwanag. Do you agree? Okay. So, alam natin na mayroong kutis na madaling pakiusapan, mayroong na matigas yung ulong kutis, di ba? Okay. Para siya ngayon, maintindihan niya na it's about selling the products, di ba? Kaya lang, kumbaga, kasi yung iba kaya hindi iniisip na, kaya hindi nagpo-focus na product selling lang, dahil yung nagpe-present, iniisip niya, teka lang, lead kasi nakita sa benta-benta, ang malaki kasi yung tuwan-tuwan. Do you agree? Totoo yun. Kaya lang hindi, ikaw lang nakakaalam mo na, yung customer hindi pa niya alam. Remember, anong common mindset ng Pinoy pag nagkapera? Anong negosyo unang tinatayo? O, kita niyo ang tindahan. Nakakayaman ba yun? Hindi. Piso-piso ang tubo nun. Pero, yung tao mismo, yung customer mismo, yung market mismo, pag nagkapera, unang-unang iniisip tayo tindahan. Therefore, kapag pinaliwanagan mo siya, hindi naman niya hinahanap kagad yung milyon-milyon eh. Remember, it takes guts, it takes confidence before
you dream about millions. Before you dream about hundreds of thousands. Distributor mo nga mismo, hina pa ng loob eh. Ano, hato ka ba? Hato ka ba? Grabe, yaman tayo, power. Pag ng bahay, ako kaya, kayaman na. Ako kaya, yaman kaya ako. Di ba? Yung minautabit lahat, pag uwi ng bahay, pinagdaan niya sarili. Kilala kayo gano'n? May gano'n, di ba? Distributor na yun. Guys, distributor na yun. So yung customer mo, kailangan niya ng guts, kailangan niya ng confidence, kailangan niya maniwala, kailangan niya paniwalaan yung sarili niya na kaya niya kumita ng malaki. Paano? Tapusin niya muna yung maliit. Level 1 nga, hindi mo kaya tapusin, level 10 pa. So, may facing ngayon yan. Do you agree? May facing yan. So, kailangan mo lang muna pakita sa kanya yung picture na yun that this is a profitable business. It will depend sa time and dedication and commitment na ibibigay mo in order for you to earn depending sa kagustuhan mo. If you want to make it big, go play big. If you want to start small, go start small. Importante, mapag-start ka muna. So, paliwanag mo sa kanya yun. Pili siya produkto, bumili siya kayo. Pag bili niya kayo, set up roll na appointment. Okay, ma'am, bumili ka muna. Gawin mo ma'am, kung saan ba bibili mo, itatlo mo na. Bakit? Para the next time na bibili ka, may 10% discount ka na dahil ang gagawin ko sa iyo, i-retailer skip kita. Eh sir, paano po kung hindi sa po ang gusto? Dito? Example, CC Cushion. CC Cushion ng ano, gusto niya. Okay, ma'am, since CC Cushion ang binili mo, ito suggestion ko, magdagdag ka tatlong sabon. Bakit? Para next time, pag bumili ko lang, may 10% discount ka na kasi i-register kita ng retailer. Sir, hindi mo po pwedeng ano, hindi eh, ayoko eh. Remember, you are the sponsor. You will be the one who decides kung i-sponsor mo siya sa retailer or habang buhay lang siyang consumer. So it is a privilege that you will offer to them. So you can dictate the facing. Pag bili siya sisikasyon mo, dagdagan mo tatlong sabon. Diba? Of course, kung sa tingin mo na hindi na siya bibili ulit or kung ano man, matatansya mo naman niya kung gusto mo na i-retailer or hindi. But at the end of the day, kailangan pa rin niya mag-retailer. Tama? Bakit? Kasi, para yung prospect na yun, ma-win mo. Ang pinakaayaw mo kasi may experience, yung pinaghirapan mo, ikaw lang tayo, iba umani. Tama? There are a lot of people na magreklamo, prospect ko yun eh. Ang dami ko na nabentang sabon dyan, tapos ay nag-join, sinulot mo ko. Teka lang, hindi ka sinulutan. Binenta mo na maraming sabon, hindi mo pina-join eh. Do you agree? Kumbaga, pinatikin mo, pinaasa mo, hindi mo sinagot. Ganun yun eh. Alam ko yung ganun pakiramdam eh. Kasi marami akong hindi sinasagot. Okay. Tumigil kayo. Negosyo to. Okay? Bottom line, para maiwasan nyo na nabawasan, i-register nyo, i-retailer skip nyo. Yes. Guys, by the way, pag isang customer, na-retailer skip mo naman, without the, kung di aware yung customer, wala rin bilang yun, kahit encoded yung pangalan niya. Pag yung retailer, nagsabi siya na, hindi naman ako pumirma ng form, hindi ako nagbayad. Kung wala yung resibo, kung wala application form, kahit ipirma mo yung pangalan niya, it will not count. Kasi kahit ako, pwede kong ilagay yung pangalan niya sa account ko ngayon, ibili ko, encode ko, o akin na yan. Gets? So, kailangan nyo pa rin sundin yung standard procedure. Sign up the form. Sabihin ng customer, teka lang, bakit mo pipilitin mo sign up ng form? Eh, yun lang naman kung gusto nyo ng 10% discount next time. Kasi bumili kayo ngayon eh. Kung ayaw nyo po, hindi mo kailang. Next time po, pag i-present ako na sa inyo, SRT ulit. Kahit na bumili ka ngayon. Clear? Okay. Then, ask ka sa kanya, may timetable yan eh, kung sabon or what. Pinakamaganda mong gawin dyan, tuturo ko sa inyo, gawa kayo ng personal efficiency report. Sarili nyo lang, or personal efficiency record. Yun ang tawag ko doon eh. Di ba meron kayong journal, or meron kayong notebooks? Meron ba kayo na? Yes. Kung wala, eto na yung chance mo, kuha ka na. Okay? Yung unang-unang lalagay mo dyan, siyempre yung mga pangalan, tama? Talking about prospecting. Nung nag-start ako, pala yung tinuturo, 4 na elemento yun eh. Yung 4 elements, may pera, may time, may connection, may dreams. May pera, may oras, may connection, may pangarap. Pag ubus na raw yan, walang pera, may oras, may connection, may pangarap. Pag ubus na rin, walang oras, walang pera, walang oras, may connection, may pangarap. At pinakahuli, walang pera, walang oras, walang connection, pero may pangarap. Yung pinakahuli, wag mo lang imbitahin. Yung walang pera, walang oras, walang connection, walang pangarap. Yan. Wag mo lang imbitahin yan. Ang sabi, unahin mo muna nasa taas. Again, hindi yan mali. But what I'm saying right now, teka lang. Bukod dyan,
Para sa akin, mas effective to. Yung may tao, may needs, may wants, and yung may desires. Okay? Ano yan? Yung mga taong may needs, for example, meron akong friend, naghahanap siya, gusto niya maging FA. Alam mo naman, para maging FA, medyo maarte. Tama? Kailangan di ka naka-braces, kailangan wala kang sugat sa mukha, or di ka mapigawat sa mukha. Tama? Therefore, may needs siya. Kahit na ayaw niya, kahit na hindi niya gusto, kailangan niya. Kasi, she is looking for a job that requires makinis yung face. Tama? Matanggal yung tigawat niya. So, even though that person doesn't want to buy, she or he needs to buy, look at those kinds of persons. Hanap kayo ng ganon. Kasi yung tao na yun, pag kailangan na pinag-uusapan, may pera o wala, bibili siya nun. Kailangan niya. Kung wala siyang pera, gagawa siya ng paraan, bibili siya sa'yo. Oras lang ang hinihintay doon. It could be 1 day, could be 1 week, or 2 weeks, or 1 month. But definitely, kung nasa listahan mo siya, at pinasenta mo siya, bibili siya sa'yo. Maliwanag po ba? Okay. Regardless yun, kung may pera o wala. Pangalawa, yung taong may gusto. Hindi ko na kailangan paliwanag. Yung taong may gusto, pag nakita niya yung bagay na gusto niya, hindi siya titigil na hindi niya makukuha yun. Minsan, kahit hindi kailangan, gusto pa rin. May nakita ba kayong taong maputi na gusto pa rin magpaputi? Yes. Ang dami, di ba? Yes. So, needs, hindi. Wants, oo. Bakit? May extra siya eh. Kung baka parang sa pagkain, hindi ka naman gutom, ba't gusto mo kumain? Gusto mo lang. Maraming tao gano'n, di ba? Di ba? Bottom line, maghanda kayo sa mga tao gano'n, marami yan. Sobrang dami ng prospect, sobrang dami ng market, hindi kayo mauubusan. Do not be desperate. Ulitin ko, do not be desperate. Ang dami dyan, kailangan mo lang mahanap. You just need to find the demand in order for you to supply. Remember, law of supply and demand? May tao naghahanap niyan. May taong gusto magpaputi, magpakinis, magpaganda. Kailangan mong hanapin, hindi ko mag-supply. And number 3, those people have desires. Ito mga tao na more than just the products, more than just the beauty, kailangan or gusto nila yung career o yung opportunity. Ito yung mga tao na either mayaman na or gusto pa lang yumaman, looking for business ventures or opportunity for them to level up. So, yun yung mga tao ang hanapin mo. For me, there's no discrimination. Bakit? Gusto ng tao magpaputi, magpakinis kasi busy siya sa work niya. Wala siyang time. So, basing on that pattern, hindi mo i-invite yun. Walang time eh. Or ihuhuli mo yun. Kaya lang, kung kailangan yung produkto, magkano ba yan? I-package ko na lang. Do you agree? Yes. Nakita ka ng tao, walang connection, loner, hater, basher, lahat na ayaw niya, talagang anti-social. Di ba? Pero, gusto niya, kuminis siya. Gusto niya, gumanda siya. Gusto niya, gumanda yung pakiramdam niya sa sarili niya pag nakating sa salamin. So, wala siyang connection. Hindi mo siya invite. Sayang yung benta. Tama? At the end of the day, a sale is a sale. May benta ka, wala. Do you agree? Yes. Okay. Tandaan nyo na to. Tanggapin mo na. Na may mga tao na ang mission lang sa buhay mo, paramdamin ka lang kumita ng tuwa. May mga tao na mission sa buhay mo, paramdamin lang na kumita ka ng 1.6, 1.7. May ganun. Ang kapalit nun, mag-enjoy lang sila sa products. Kumbaga yun yung bayad nila sa'yo, nag-enjoy sila sa products. Liwanag po ba? So, it's still a numbers game. Now, unang column dyan is na may mga pangalan, depending on the needs, wants, and desires ng tao. Tama? Pangalawa, magkaroon ka na agad ng parang person assessment mo dyan. Example, number 1, Juan de la Cruz, 26 years old, call center agent, single, iniwan ng girlfriend, pangit. Di ba? joke lang ko lang mami. Para nakarelate kayo, naglalaki gano'n. Anyway, 26 years old, call center agent, makakapal yung iPods, lagi nagkakasakit. Di ba ba gano'n? Anong assessment mo? Anong kailangan yung produkto? iGel, gusto tayo. Tama? So, what will happen is, sa assessment mo, meron ka na kagad na parang, tawag dito, meron ka lang isang bagay na nakahanda para sa kanya. I forgot for the third. So, may assessment ka na ngayon. Then, yung third column niya ngayon, this is the target date. Lagyan na kagad ito, number 3, yung target date. Lagay ko dito.
yung date manggagaling yan sa'yo. Kailan mo siya kakausapin? Paano mo siya kakausapin? Example, alam mo na call center agent siya, so alam mo na kailan yung off niya, kung kailan siya bakante, para ikaw mismo, doon mo tatargetin. Kasi kung ikaw maghihintay sa kanya, kung kailan siya pwede, believe me, siya mismo hindi niya alam. Kaya sasagot ko sa'yo, pag may time. So, wala kang matatapos sa paglagi pinasahan yung pag may time. Ikaw mismo mag-target ka. So, alamin mo na, do your assignment, or tanongin mo siya directly kung di mo makuha. Kumbaga nakita mo sa timeline, teka lang, every Saturday, inom. Every Saturday, lasing. Alam ko na, every Saturday ko ito imbitahin bago siya maglasing. Tama? Bro, by the way, bago tayo mag-hangout, bago ka mag-night party dyan, mag-Saturday night, kita muna tayo. Well, the best way for me, direct pa rin, approach mo pa rin na maayos. Kumbaga, but, teka lang don't get it wrong. Pag in-approach mo yung tao, make sure na kailangan, mainit kayo, warm. Diba? Kailangan warm. Tutuloy ka na. Kung obserbahan mo, nagsimula tayo lahat saan? Sa pangalan. Nagsimula kang kumuha sa merkado. Okay. Nagsimula ka dyan sa market. From that market, pinag-isipan mo muna kung saan ka aatake. Cold market ba muna? O sa warm market na kagad? Or warm market muna o cold market na kagad? When you say warm or cold market, dalawa yan when you say warm, pwedeng ito yung talagang nakilala mo, college friend, kaibigan, kapitbahay, katrabaho. Pero, yung relationship niyo warm. Yung nasa talking terms kayo, hindi yung, for example, pinsang buo mo, pero huli mong binati, huling bati mo, happy birthday pa, tapos 2013 pa. Tama? Isa chat box mo, may kita mo, huling usap niya, 2013 pa. So yes, warm market yon technically, kasi pinsan mo siya Kaya lang, yung relationship ninyo is cold already. Bakit? Wala ka naman pinag-usapan Ano naman pinag-usapan na kahit na ano. So, painitin mo muna bago mo i-approach. Di tayo doon? Yes. Cold market, ganun din. Kahit na cold market yan, example, tignan nyo yung mga nag-flyer yung dumadaan. Flyers. Yung chance mo makakuha ng ganun, bihira. Maliban na lang yung produkto mo, yung hot na hot, yung pagkalabas pa lang sa market, yung alam nila na hinahanap talaga nila. Yung sakto yun yung hinahanap ko Pero kung mga isang buwan, 2 buwan, o 1 taon ka na nandun, lahat na dumadaan dyan, i-ignore ka na yan. Tama? Pero ano mas effective? Batiin mo muna. Kamustahin mo muna. Or, yung mga nakasabay mo lang, grocery na, kasabay mo sa jeep o kung saan man. Pag meron kayong conversation, tama bago ka nagbigay ng flyer, di ba ano yung chance ang mas tutupiin at babasahin niya, mas mataas. Kasi inatago lang, dahil ang pilitang inabot mo lang. Do you agree? Yes. So bottom line, kailangan mo munang painitin, magkaroon muna kayo ng conversation bago yung tinatawag nga approach. By the way, pag nag-approach ka ng customer o ng merkado mo ngayon, bago ka mag-assess bago tayo magpunta doon sa second level, pag nag-approach ka ngayon dyan, may tinatawag yung medium Tama? Medium, ito yung platform kung saan ka nag-approach ng customer. Social media ba? Tri-media ba? Person to person? O referral ba? Tama? Magkakaiba yan A lot of people are discussing or debating, sa panahon ngayon, di na-effective yung flyering, social media na dapat Facebook na. Iba naman na-debate, hindi, dapat tao-tao pa rin. Guys, do not debate. Social media, Facebook, websites, tri-media, all of those guys are medium. Platform na yun kung saan ka lang nagdagawa ng negosyo mo. Hindi yun pagalingan. Lahat yun kailangan pa rin hanggang ngayon. Maliwanag po ba? So, decide ka ngayon, paano ka mag-approach? Una, when you talk about medium, so, FB ba? Person to person? Tri-media? When you say tri-media, TV, radio, print ads. Tama? Kasi, ang logic lang dyan, if you're willing to spend 50,000 pesos on social media, Facebook, ba't di ka rin gumasa 50,000 for tri-media? Like, example, produce ka ng flyers mo, nakalagay yung mukha mo. Hindi, seryoso. Distributor ka, face mo, tapos products mo. Alam niyo naman, may rules lang naman yan kung paano magiging pwede o hindi ang flyer, di ba? Aware pa kayo doon? Yes. Kailangan lang, may disclaimer, kailangan maayos yung phone, maayos lahat. Anyway, pa-approve nyo. May flyer ka. O di kumasos ka ng 1,000 or 5,000 pesos, magbayad ka na. Alam yung delivery boy ng newspaper?
Di ba marami pa rin naman nagbabasa ng newspaper? Ipalagay mo yung flyer per newspaper. Ang bayad doon, hindi ako nagkakamali, parang piso or 1 pesos 50 centavos per newspaper eh. Para kapag mayroong bumili nung newspaper, binuksan niya, may flyer ka. At yung flyer mo, yung tailored fit para sa'yo, yung ikaw mismo na-design, may mukha mo, depende ngayon kung paano mo dinesign yung flyer, pwede mo siyang ma-attract. Bottom line, gumagastos ka nga sa social media for advertisement. Simply because that's advertisement. Hindi gumagastos ka rin doon. Kasi advertisement naman yun eh. Titignan mo lang kung saan mas effective. Of course, huwag mo ilagay sa diary ng mga ayoko na magbanggit. But bottom line, I'm not encouraging you just to advertise on paid ads. Ang sinasabi ko lang, kung gagastos ka sa advertisement, maraming paraan para mag-advertise. You agree? Maraming paraan para mag-advertise. If yun yung platform na gusto mong pasukin. Tama? So mag-decide ka muna. Now, when you approach, yun na nga, may medium yan, di ba? Dalawa ngayon yan. Magde-decide ka ngayon, what kind of entrepreneur you wanna be. Tama? Kasi mayroong entrepreneur na inactive. Yung nag-join lang, bumili ng product, kasi di gumagalaw. Tama? Walang kahit ano, inactive. Meron distributor naman na active. When you say active, ito yung nag-join, pero user. So maraming definition yung entrepreneur active eh. User siya, or direct seller siya, or what. For me, eto yan. Either you are a passive distributor, or you are an aggressive one. Or, yun na, inactive ka. Tuturo ko sa inyo para mag-inactive. Wala. O dapat yan, syempre. So either you are passive or you are an aggressive distributor. Sure, magkaiba ba yun? Oo, magkaiba yun. Di ba sir, kapag gumagalaw talaga hindi? Basic passive distributors, normally, eto yung mga tao na ang ginagawa lang ito mag-attract. Ang ginagawa nila, kung eto sila ngayon, eto yung merkado, pinipilit nila lang na ma-attract yung mga yun. Yung mga prospect ang lumapit sa kanila. Okay? Yung mga aggressive, eto yung mga tao na nag-approach. Kung eto sila, eto yung prospects, sila yung lumalapit. Sino mas maganda? Approach or attract? Pareho. Pareho. Eto yung sabi ko na active practitioner talaga. Yung nag-a-attract na, nag-approach pa. So, parehong okay yan. Again, hindi yan pagalingan o pagandahan ng strategy. Parehong okay yan. Tama? Pag-aaralan mo lang kung saan ka mas effective sa simula. Kasi remember, bago ka eh. Hindi lahat ng strategy magagawa mo kagad ASAP. Agree? Yes. Hindi lahat eh. Hindi lahat magagawa mo. So, panimula, ang challenge mo muna is you need to validate the business. Kailangan yung 16,500 worth of products, ma-maximize mo. And you will not maximize it if you will use all of them or if you will just sell all of them. Kailangan balance eh. Maliwanag po ba? Ako, suggestion ko, gamitin mo yung kalahati dyan. Gamitin mo yung kalahati, hindi yung 3,200 lang. Kasi narinig ko sa iba, ginagawa, yung 16,500 worth of products, ginagamit yung 3,200 worth of products. So, bakit 3,200? Eh, paano yung remaining, pag na-ibenta, ibili ng package ulit. Guys, yung itsura ng distributor na gumamit ng 3,000 worth of products, saka yung itsura ng distributor na gumamit ng 8,000 worth of products, magkaiba yun ha? Magkaiba yun. Kapag nagsabay kayo nagbenta, mas bibili yung kausap mo dun sa gumamit ng 8,000 worth of products kaysa dun sa 3,000. Kaya tayo dun. Just saying. Kasi kung inaasahan mo na, sir, ba't ganun? Pareho kami ng kumpanya, pareho kami produkto, pareho kami sistema, pareho kami ng ginagawa, magkaiba kami ng resulta. Siyempre, magkaiba kayo ng itsura. Diba? Kasi yung point. So, kumbaga, gamitin mo yung kalahati. Eh, sir, paano hindi na ako makapapaikot? No! Makapapaikot ka pa rin. Unang tira dito, worth 8,000, ibenta mo. Pagkabenta mo, ibili mo ng products, ibenta mo ulit. Eh, sir, sayang po kung package. I get your point. I get your point. Sayang nga naman kung package, i-package mo na. Well, ito suggestion ko. Kung kaya mo i-package, i-package mo. Kung hindi, edi wag. Bakit? Mas importante yung oras. Kaysa doon sa extra 2,1 o sa extra 1,000 na kikitain mo. Remember, hindi yun buong 2,1 pa rin eh. Kasi kailangan mo pa ng kamatch doon eh. Agree? I mean, lalo na wala ka pang distributors.
Di ko masyadong kailangan paliwanag, naiintindihan niyo ako. First account, second, third. Sabi mo, sir, i-package ko na lang. Okay, pinackage mo. May tuwan ka na ba dyan? Wala pa. Pinackage mo ulit, may tuwan ka na. Meron. O, magkano produkto yung nabili mo? Bago ka nagkatuwan? 32. O, biro mo 32 para sa tuwan. Eh, kung 25% mo yun, mas malaki pa kita mo doon. Again, alam ko na mas okay ito. If you ask me, ito rin gagawin ko. Pero, depende sa time frame. Kung may order na sa akin, pending na. Saglit. Saglit lang. Bigyan mo ko isang linggo. Kukumplatuhin ko lang yung package. I-deliver ko sa'yo. Kung titignan mo yung matrix ng paggamit ng produkto ng tao, example mabilis na tanong, mabilis na sagot. Magkano SRP na sisikasyon? Magkano tubo? 410. 410. Ilang linggo bago ubos? Ang tagal pala, no? Hayaan nyo, pabilisin natin. Hindi na joke. So 3 months, 4 months, ang tagal pala. Bakit sa amin ang bilis mo ubos? Yung sa akin kasi equal sharing, ang dami gumagamit. Anyway, guys, bottom line. Anong product yung isang buwan na ubos na? Body cream, alam na kung malaki katawan niya, di ba? Okay. Example, body cream, 1,350, magkano tubo? 337. 337. Kung aabutin na isang buwan para kumita ka ng 337 sa isang body cream, kung nadali ka ng 1 week, para ma-deliver yun, madadali din ng 1 week para maubos yun. And 1 week is 1/4 of 1 month. So kung pitin mo na yung 1/4 ng 337, yun ang nawala sa'yo dahil nadali ka magbenta. Yes mo? Yes. Ilan yung binibentahan mo na yan? Ilang 1/4 ng 1 month na nauubos sa'yo? Second, 1 week hindi ka nag-deliver, hindi tayo mo, nag-package ka. Pagdating mo, hindi na bumili. This worst, sa iba bumili. May mas worse pa doon, sa iba sumali. Remember, time versus money. Yes. Ulitin ko time versus money. Walang pinagkaiba sa auto yan eh. Entrepreneur ka, susumikap ka, gusto mo magnegosyo, gusto mo masenso. Alam natin na yung unang kotse mo, importante yan para maging successful ka. Do you agree? Yes. Ano agay mo? Sir, yung unang kotse ko, Fortuner na. Ba't di ka muna mag-Vigo? Hindi kasi sir, sayang, kaya ko naman eh. 4 months ang difference. Kaya ko naman Fortuner. I agree. Mas maganda yung Fortuner sa Vigo. Okay. Kung Vigo, next month makakabili ka na. Kung Fortuner, next year pa. Anong gagawin mo mula next month hanggang next year? Kukumute ka. O sige, may order sa'yo, 3 box ng sabon, kaya mo deliver? Yes sir, mag-grab na lang ako. O sige, araw-araw, may 3 box ng sabon, order sa'yo. Hindi, mag-grab na lang ako. Eh, sana nag-kotse ka na kagad, kasi pinang-grab ko, yun din yun. Hindi naman point ko. Ganon din dito. Hindi mo pwede sabihin na, sayang yung mas malaking kita, Eh di sana pagdating sa kotse, huwag ka na mag-utang sa bangko. Mag-ipon ka na lang ng cash, ibili mo na lang cash para walang interest. Eh sayang yung kita eh. Yun yung pinanginayangan dito. Again, time versus money. Yes. Ulitin ko time versus money. So, sir, anong gagawin ko? O, balik ka ngayon dito. Pag-aralan mo kung saan ka mas effective muna. You attract or you approach? If you will ask me, number 1, pinaka-importante dyan, pinaka-effective dyan, is, for me, you approach. Yung ibang tao, effective sa kanila yun, lalo na yung mga taong gumagamit pa lang ng products, marami na nagtatanong, uy, grabe, nakikita na kita, dati hindi kita makita. Yun talaga, effective doon. Kasi, kahit yung ibang tao, sabihin mo yan, sabihin mo, di ba? Eh, kasi kita yung result eh. May mga taong gano'n na parang walking advertisement, grabe siya, oh. Diba? Parang gano'n yan, pag dumating, grabe siya, di ba? Di ba? Meron naman mga tao na meron mga tao na nahihiya na, anong sikreto mo? Di, walang pawis lang doon, pawis lang. Let's face it, may mga distributors ayaw ikwento, may mga customer ka, ayaw nila sabihin kung saan nila nabili. Because for the sole purpose of, yun nga reason nila bakit sila gumamit eh. Gusto nila umangat sa mga katrabaho nila. So do not expect those people na magbebenta. You will do the selling for them. Tama? O, gusto mo maging katulad niya? O, eto gagawin mo. You approach. Tama? Now, of course, balik tayo doon. Bago ka ngayon mag-approach na tayo, di ba? Bago kayo mag-approach, pero ka na kagad ng personal preference ngayon, kung paano mo siya i-approach. Anong product ay mas maganda sa kanya, titignan mo kung paano mo siya mapapresentahan na mas maayos. Kasi, kung sukuyo ka, kung usapin mo, maganda naman ang sweldo, tapos ang presentation mo, yung pang, alam mo na,
para hindi magtutugma. So kailangan mo aralin ulit paano yung tamang paraan na magtugma yung business mo na hindi ka nagmumukhang mayabang at hindi ka nagmumukhang nagkukwento ng kalokohan. Na maganda pa rin naman. Kasi marami, they over-promise, under-deliver. I suggest, under-promise, over-deliver. Pag sinabi mo na grabe dito, yaman ka dito, tinanong ka, ay ikaw ba mayaman ka na? Hindi pa, yaman pa lang. Pare, huwag ka na magtrabaho dyan, dito ka na lang sa nilo, magkaka-coach ka dito. Ikaw ba may coach ka na? Wala pa. Kaya magkakaroon ako. Again, salute to your guts, salute to your dreams, di ba? But in reality, result matters. Pag pinaniwala mo sa pare, grabe, mas giginhawa buhay natin dito. Bakit? May trabaho ka na, dinagdagan mo pa ng airwell, mas okay yan. Pwede ka kumita rito. Paano? Balikan mo kung may check ka na. Hindi, pare. Hindi kita kailangan balikan pag may check na ako. Ngayon pa lang, eto mga resibo. Tingnan mo ha, June 1, 8,000 worth of products purchase ko. June 4, 3,000 products purchase ko. June 6, 1,700 products purchase ko. Maliliit yan, pero parang tignan mo yung purchases every day. Almost every day. Eto yung puhunan, eto yung tubo. Extra income, tag-tag. Okay ba sa'yo yan? Oh. Ngayon bro, namit mo ako ng ganito. Alam na natin negosyo, kung dinagdagan ng sipag, dinagdagan ng tiyaga, pinangigilan yan, alaki yan. Kailan mo gusto sumama sa akin? Eto palang purchase, kung malaki na. Pare, kung malaki na, alam mo na, busy na ako na, baka di ka kasi kasi dyan. I mean, personal conversation eh. No hype. No over-promises. Bakit ang resibo mo? Diba? Especially kung kumikita ka talaga direct selling ka. Now, kung may check ka, pakita mo sa kanya. Diba? Kasi ang pinakakaya mong mangyari is yung pakita mo ng check na 5,000 pesos, 5,500, yung pala, yung unang kaliwa at yung unang kanan, ikaw din. Mas para mas malaki, binili mo 40, 90, 12, 8. Guys, there are some who are doing it. Nakakahiya. Nakakahiya. Kasi, maluloko mo ibang tao. In fact, maluloko mo lahat. Maliban lang sa nasa itaas at nasa ilaw. Pinasagap mo, hindi mo maluloko yan. Diba? Laki nga ng cheque mo, pero alam mo naman sa sarili mo, ikaw lahat yun. Bumili ka ng 31 ng package, in-cash mo, oh grabe, ito yung cheque mo sa airport. Ang bangis, di ba? Be like me. Diba? Diba? Ito masaklap. Pare, paano mo nagawa yan? Alang-alang sabi mo, simple lang, bumili ka ng 31. Hindi niya yung point ko. Because when you have physical results, people will start asking you. And kapag nakita nila na hindi nagtugma yung resulta mo sa husay mo, there's something wrong. Hindi nyo? There's something wrong. Dapat, kumbaga, kumita ka kagad, tapos tinanong sa'yo kung paano gumamit ng body cream, hindi mo nasagot, there's something wrong. So, again, when you approach, pag-aaralan mo maigi yan. Kung hindi natin approach kidnap, for me, ang personal approach dyan, maayos talaga, direkta. By the way, pinainit mo na, call center agent, bro, pare, dude, chong, guys, kung naman tawag mo sa kanya, tawagin mo sa first name for me, pakatunayin mo. John, Jose, tawagin mo siya. Pare, FYI lang ha, in case, gusto ko lang paalamin sa'yo, nag-venture na kasi ako ng business. Ako, nasa Airworld ako. Yung company namin, kami yung may-ari ng Enlighten na brand. Ito yung company na nag-distribute ng Korean cosmetics sa Philippines. Sa company lang namin yun. Yung mga cosmetics na from Korea, Sisicasyon, Photo Body, yung nakikita mo sa FB, yung naririnig mo na maganda ng Korean products, bro, ito yun. Enlighten. By the way, kailan ka ba pwede para may demo ko sa misis mo, sa girlfriend mo, sa nanay mo, sa kapatid mo, kung sino man, demo ko sa'yo, produkto, tapos after that, pag-usapan natin yung business. Don't worry, ako pupunta sa'yo, libre yung demo. Or don't worry, may tayo halfway kung saan malapit, free yung demo. Ganun lang. Kasi if you invite that person to the office, okay din yun. Kung kaya mo siyang dalhin. Pero yung kung hindi siya makakapunta, hindi kayo matutuloy, again, time versus money. Sige, pwede punta ng office next week, mga 10 days from now, next Monday. Kung matagal pa yun, bro, teka, ganito na lang. Baka meron ka namang 45 minutes dyan, puntahan na lang kita sa inyo. Either bago ka umalis ng bahay, or pagdating mo, or kung wala kang pasok, off ka, dala ko dyan. Dala ko, okay. Joke na, kami pa rin, ano. Bottom line, dala ko yung products, demo kasi for free. Hindi na siya, i-facial pa kita. Diba? So, syempre, kung lalaki sa lalaki yan, kantsawa na yan. Pero okay lang yon. Kasi, it's a good thing.
Good vibes, nagkatawanan kayo. Positive kayo niya, papasok. Kasi matatawa yung kaibigan mo, hindi na ako mapaghintay, excited na ako, pakita yung kumpare ko, nagdedemo ng patas. Again, that's a good thing. Tama? Kung babae sa babae yan, mas excited yan. Uy, sakto, gaganda na ako, libre pa. Tama? So, excited na rin yun. So, having that said, kung ikaw yung pupunta sa kanya, it will cut waiting time, the same time, it will cut rejections. O kaya tawag doon, hindrance. Mababawasan yung resistance. Kasi ikaw pupunta eh. Pag pumunta ka, ito pa advantage mo dyan, may libre ka merienda. Problema kasi, pag dinadala mo sa office palagi yan, lalo pinakakuha mo ng kape, alam pa, inumin mo ng kape barako yan, o ng 3-in-1 coffee yan. Eh meron din siya sa bahay nila. Hindi nagpapakita sa'yo next time yan. So ano ngayon gawin mo, magpapa-impress ka, pipili mo ng kape mas mahal. Tama? So, lugi ka doon. Pero pag ikaw pumunta sa kanya, tapos oras pa na malapit na maghapunan, eh gagalingan mo lang sa demo, libre na hapunan mo. Galingan mo lang sa demo, seryoso mo. Pag magaling ka talaga, may extra rice pa yan. Libre pa ng soft drinks yan. Ako na-experience ko, nagpa-pizza pa yan. Oo, nagpa-pizza pa. Subukan mo, sablaya mo yung demo, hindi mo luluto yan. Oo, hindi mo luluto. Hindi, fasting kami, fasting. Eh, seryoso po, di ba? Schedule mo ng ganun. Then afterwards, kausapin mo na seryosohan. Kumbaga, just for me, ako suggestion mo, keep it light. Keep it light. Get in demo, get in products, yan. Then afterwards, talk seriously. Bro, seryoso lang, lalaki sa lalaki. Maganda talaga itong negosyo na to. Hindi ko naman papaya sarili ko kung hindi okay to. Ito lang suggestion ko. O magkaibigan tayo, kakabiruan tayo eh. Pero, when I do business, I do it seriously. Pwede hindi pa ito malaki ngayon. Pero, tandaan mo, anong bagay, binigyan mo ng dedikasyon, sineryoso mo, titrabaho mo, pwede lumaki yan. Yes. I'm not asking too much. Kano lang capitalization? 14.9. That's just the start capitalization, 14,900. Mas mahal pa yung cellphone. Pag pinagbutihan natin to, which yun ang mas malaking capital, yung effort natin, pwede tayo maka-jackpot dito. Pag ganun nung paliwanag mo sa kanya, yun talagang seryoso kayong usapan, mahihirapan siya mag-deny. Ano ba yung kadalasang deny? Yung kadalasang excuse, tatlo lang naman yan eh. Wala akong pera, wala akong oras, hindi ko kaya yan. Pag ganun mo pa nag-usap sa kanya, sineryoso natin, pinagtulungan, dedikasyon tayo ng trabaho dito. Yung walang oras, walang pera, walang tayo, hindi niya kaya, hindi niya naman sabihin niya. Kasi maayos siya kinausap eh. Bilang tao kinausap, kumbaga, matured person to matured person kinausap siya. Hindi na tatanggi yun. Okay pare, ganito. Pag-usapan natin kung paano natin ang trabahuin kasi alam mo naman, busy ako, marami akong ginagawa, pero gusto ko yan. So, yung excuses turns challenge. Magkaiba kasi yun eh. Excuses is towards negative na eh. Ayaw niya na. Eh, busy ako. Huwag na lang. Pero kapag pinaliwanag mo na maayos, it will not change the fact na busy siya. But it will change the fact na hindi na siya excuse. Challenge siya. Okay, paano ba yan? Busy kasi ako. O, ito gagawin natin. Kailangan may game plan ka na doon. So, bottom line, in-approach mo na maayos. Tama? You represented yourself na maayos ka. Eh, sa paano po kung style ko, nag-a-attract na lang ako kasi ako mismo, ako yung taong busy. Nanay ako, may 3 akong anak, mga bata, housewife ako, hindi ako makaalis, hindi ako maka-approach. Ikaw naman mag-a-attract, babalik ka rin mo naman. Ikaw naman mag-aaya. Pare, kailangan ako pwede, punta ka naman dito, paghahanda kita habang i-demo ko yung product sa'yo. Diba? Catch up na rin. So yung kaibigan mo ngayon, mas malamang na pumunta sa inyo yan. Or makapag-meet somewhere else na malapit, kaysa yung hintay mo mag-office. Okay naman mag-office, again, ulitin ko. Ang pinaka-unang choice, office, kung kaya mong dalhin. Kung hindi pa kaya, padedelay kayo, huwag mong pagpilitan, magkita na kayo sa labas. Because at the end of the day, hindi ito paramihan ng tao, paramihan ito ng benta. Punuin mo ito ng triple, wala namang benta, wala rin kwenta. Clear? Okay. That's the reason why kahit ako mismo, hindi nyo pala nakikita rito. Dahil ang pera, ang benta, wala rito sa loob, nasa labas. Yes. Maliwanag po ba yun? So, attract mo ngayon. Paano ka mag-attract? Ikaw muna, be a best example of your product. Sir, paano po kung ang ginatake ko, ginamit ko pong medium kagad, FB, social media. Kasi maigay ako dun eh, saka marami akong followers. Ito suggestion ko. Unang post, huwag ka muna magbenta. Unang post pa, alam mo na bumili ka. Parang ang hirap magbenta na isang bagay na ikaw mismo hindi ka bumili. Tama? So, unang post, magbenta ka. Unang post, pakita mong bumili ka. Pakita mo, pasalamat ka, tapos pakita mo na gagamitin mo, excited ka gamitin or ginagamit mo na. Okay? Kumbaga ikaw mismo, okay, tingnan nyo natin kung talagang effective ko, kung talagang totoo to.
Yung talagang, kung talaga ba nakakagwapo to. Kumbaga, sa lalaki kasi medyo minsan, kailangan dahil mo sa biro. Kasi kayo yung mga lalaki, iba sa mga babae. Ibang lalaki, pag nagkukentuhan yan, yabangan yan eh. Wala kasi lolo ko. Parang ganun yun eh. Lalo kung barkada lang, biruan lang. Pag tayo saying, kailangan pag nag-post ka, pakita mo muna na bumili ka. Tingnan natin kung talaga effective to. Tapos, before, after. Di ba? Kesa nagpo-post ka ng mga app na bigla ka nagiging si Agamula. Alam naman natin ang application ng ginamit mo doon. Gamitin mo products sa Android, bigla kang gumagawa ko. Pag sinabi nila na, syempre gumamit ka ng products, yun naman, hindi gumamit ka rin. Nag-guess yung point ko? Yes. Pakita mo muna na bumili ka, tapos pakalawa, pakita mo na gumamit ka, bago mo pakita na nagbebenta ka. Kasi kung hindi nila nakita na nagbebenta, na gumagamit ka, na bumibili ka, ang hirap magbenta mo. Maliwanag po. Of course, when you attract, you give advertisements or kumbaga kumukuha ka ng viewers ng curiosity. Tama? Yung attraction, hindi lang yan online, kahit offline yan. Di ba, gamit mo, bago lumabas ang bahay, nag-idle ka na, nag-cloud trip ka pa. Lalo na kapag ginanda mo yung gamit ng cloud trip, parang kumikinan mo di ba? Lahat ng dadaanan mo, lalo na yung mga kaibigan mo, hindi na nalagpas ka agad, may bag ka palagi. Ang tingin niya palagi sa'yo, parang sila mismo, without asking, without you telling to them, kaya maganda yung face mo ngayon dahil sa bitbit mo. Yes. At kaya bitbit mo yan dahil maganda yung face mo. Tama? Nakakahiya lang magbenta kung yung produkto mo pangit. Pangit ka na nga, pangit yung produkto. Masama. Masama talaga yun. Kaya pumili kayo ng magandang produkto para hindi ka pumangit. Di ba? Hindi po ako naninira. Kasi sabi ko lang, pangit yung produkto mo, ginamit mo sa mukha mo, kahit maganda ka, papangit ka. Pero kung maganda yung produkto mo, ginamit sa mukha mo, kahit pangit ka, gaganda ka. Yes. Diba? Eh kung maganda ka na, mas maganda produkto pa ginamit mo, lalo na. So, bottom line, pag naglakad ka ngayon, dala mo yung products, dala mo yung demo kit mo ngayon, kapag nag-offer ka sa kanila, hindi ka mahihiya, at sila ngayon, ikaw naman, pare, ba't ka naman nagbibenta ng ganyan, ano ba? Ganun kasi kansawa ng iba, di ba? Karalahan mo ba, nagbibenta ka ng ganyan, ba? Gamit mo ang pag-aaral mo, kaya naman. Diba, ginagano yun? Alam ko, nakapagpapos ng pag-aaral, sa bebenta-benta ka ngayon, no, nakakaya. Pero kung nakita lang, ang ganda mo. Diba, nagano yun eh. Kaya, kinis na mukha mo, sige, bentahan mo ko niyan. Kasi nakita kagad nila yung effect. Tama po? Kasi lang